Good afternoon, Awakening Church. Can you all stand? Come on. This afternoon, let us worship God. And let's remember His goodness and His faithfulness to us. And His love for us. And because of that, dapat natin siyang itaas, papurihan, at awitan. Papuri sa iyo, Panginoon, ang aming alay ngayong hapon. Ikaw po ang maitaas sa buhay namin. Dakilang may likha, ganap ang kabutihan, simula at katapusan, o ika'y kahanga-hanga, lumuluhod, nagpupuri. May bigay na bawat buhay, biyayang kamangha-mangha. Sa'yo kapangyarihan, kalangit ay umaapaw, lumuluhod, nagpupuri. Kami lumulugod, lahat sumasamba, luwalhatiin ka, karapat dapat, buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka't banal, aming Hari. Simula katapusan, o ika'y kahanga-hanga, lumuluhod, nagpupuri sa'yo. Sumasamba, luwalhatiin ka, karapat dapat, buong kalangit, papuri walang hanggan.
lahat sumasamba, luwalhatiin ka, karapat-dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka't banal, aming hari. Kami lumulugod, lahat sumasamba, luwalhatiin ka, karapat-dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka't banal, aming hari. Ikaw ang aming hari, noon, ngayon, at bukas, Panginoon, aming hari. Palakpakan natin ang Panginoon at tuloy-tuloy natin siyang awitan at purihin. Come on! In every season, you gave me life. You shine through the darkness. You are my light. My death you defeated. You gave me your life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. When I'm with you, when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. Say, you give me joy. Woo! You give me joy. You give me joy. You give me joy. Must it be a measure? Must it be a measure? Your grace was secure, and you are victorious, yeah. My future's secure. When I'm with you, I come alive. My days full of colors, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. When I'm with you, I come alive. My days full of colors, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. We say, you give me joy. Woo! You give me joy. You give me joy. You give me joy. Awakening Church, we give it strength. Come on, sing this verse with me. We sing. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing joy. Overflowing, your joy is overflowing in Come on. me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. We're gonna tune it louder. Your joy Come on, is church. We overflowing in stand. me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Here we go. 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 We sing. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me.
we give a shout of praise to Jesus? Hallelujah. Who among you here right now, you feel the love of God in this place? You feel the love of God in this place? Come on, sing hallelujah. If you feel the love of God in this place, can we sing? Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing. Come on, we're gonna do it louder. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, from front to the back, we're gonna sing. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. We're gonna do it higher. Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. We're gonna do it more higher. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Hallelujah! Pwede bang palakpakan puli natin ang Panginoon, yung malakas na palakpak? Hallelujah! We thank you, God, for your presence this afternoon. You deserve all the praises and all the songs. You deserve our voices, our dance. Thank you for your love and your presence. We continue to worship your name. Hallelujah. Miracles, wonders, secrets I can't contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubts, oh they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. Worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see fate arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. All the lies, the fears and the doubts, oh they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. Worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see fate arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. When I say your name, when I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace.
You restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours. Come on, we sing. Lord, you comfort. You restore my soul. Lord, you hide me. Lord, you hide me, and you call me yours. One more time, we sing. And you comfort. You restore. You restore my soul. Lord, you hide me, yeah. And you call me yours. We speak His name. In Jesus' name, I see favor rising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, I'm drawn into your embrace. One more time, we speak His name. In Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Salamat, Panginoon. Pinapupurihan ka namin at itinataas ka namin. Sa iyo ang papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Praise God, makakaupo po ang bawat isa. Ayan. Isa pa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. And we would like to welcome everybody here sa Awakening, our spiritual home. And as of today, alam nyo ba na 99 days na lang before Christmas. Palakpakan natin ang Lord. We're so excited for the Christmas. Tama ba? Sino dito nakita mo na si Jose Marichan
sa Facebook. Yan, sumilip na siya. Narinig mo na siya. Yan, naririnig mo na yung kantang Whenever. Malagi. Ayan, so 99 days before Christmas. And what's good about it, alam ko excited tayo, pero we received the best gift ever, si Jesus. Amen? At ang buti ng Panginoon dahil today is September, imagine 9 months na mabuti ang Panginoon, tapat ang Panginoon dahil nakarating tayo ng September. Palakpakan natin ang Lord. Marami tayong pinagdaanan, struggles, pero ito pa rin yung katapatan ng Lord. Sabi doon, your faithfulness through it all, Lord, ang nagdala sa amin dito. And still, mabuti ang Lord dahil nakarating tayo sa September at malapit nang matapos yung taon dahil sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. At palakpakan natin yung bawat isang naririto. Ayan yung katabi mo, nandito na naman siya. Ayan, dahil ito yung ating 2 p.m. service. We have 2 time slot for our worship gathering. Meron po tayong 2 p.m. na ngayon and later, meron tayong mga kapatid, brothers and sisters sa 5 p.m. service. Also, kung meron po tayong worship gathering, meron din pong worship gathering ang ating pong mga kids. Ayan po yung tinatawag nating 8-12 worship service po nila. So we have 10 a.m. kaninang morning sa Maypao and 2 p.m. po ngayon. Kasabay po natin silang nag-service sa oras na to. So, kanina lang may bata doon, mga bata. So, may hawak silang mga kutsilyo. Imagine, ang pinakamaliit na age ng pinakabatang may hawak na ng kutsilyo, I think around 8, 7, 6. And sa documentary, kung nanonood kayo ng GMA 7 kagabi, ang na-feature was Caloocan and Malabon. So, nakakalungkot because it's the reality. Hindi lahat ng batang yon may mga magulang. So, itong 8-12 kids, let's be part of it na ina-encourage po namin yung lahat na i-reach out po natin yung mga bata. Okay? I-reach out po natin sila kasi meron sila magandang future pero sa labas, nakita natin nagra-riot. So, we don't know kung mapano sila. So, mahalin po natin yung mga kids. Let's be part of 8-12 every Sundays, dalhin po natin sila. Amen. So, also, as we give this afternoon, so I would like to share this verse. So, in Psalm 54, 6-7. So, ito po ay nasulat ni David nung siya po ay nagtatago kay King Saul. So, sabi ni King David, kusang loob akong maghahandog sa inyo, Panginoon. Pupurihin ko ang pangalan niyo dahil napakabuti ninyo. Iniligtas niyo ako sa lahat ng kahirapan at nakita kong natalo ang aking mga kaaway. So, it's amazing lang kasi nasulat ni David itong verse na ito nung time na hinahabol siya ni Saul, gusto siyang patayin, marami siyang kaaway. Pero nagawa niyang nasulat. So, some of us, meron tayong mga kahirapan din, meron tayong mga struggles, meron tayong mga crisis, pinagdadaanan. Pero, we can still worship and offer a sacrifice to our Lord. So, sabi ni David, kusang loob akong maghahandog sa inyo, Panginoon. Because gusto niyang purihin, pasalamatan ng Panginoon sa kabutihan ng Lord sa Kanya. So, today, as we give sa hapong ito, isipin din natin, katulad ni David, may mga crisis din tayo, but we can offer to God sa Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. So, let's all bow our heads and let's pray. Father God, we thank you for your faithfulness, Panginoon, throughout Lord, this year,
Panginoon, salamat dahil nakarating kami, Panginoon. It's all your goodness, Panginoon. It's all your faithfulness, Panginoon, na nagdala sa amin, Lord. At nag-ingat, nag-provide ka sa amin throughout this year, Panginoon. At salamat po, Panginoon, we can offer to you, Lord, dahil sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Sa lahat ng ginawa mo, Lord, at gagawin mo sa buhay namin, Panginoon, pupurihin ka namin at papasalamatan po, Panginoon. At salamat because we already received the best gift ever, si Jesus Christ. Salamat po, purihin ka sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. We praise you, we love you, and we glorify you in Jesus' name. Amen. Amen. Yan, isang madilaw na hapon sa bawat isa. Okay? Kaway-kaway sa mga nauuhaw kay Lord. Yun eh. Yun talaga yung banat dun eh. Magandang hapon po sa bawat isa, Awakening Church, your spiritual home, your dearest home. GBGB lang tayo ngayong hapon na good vibes. Good vibes lang nga. Or mas tamang sabihin, God vibes. Sabihin mo nga, GBGB lang. GBGB lang tayo. Good vibes, God vibes lang tayo rito. So I have three things bago po tayo magsimula sa word. Number one, kala ko nung lumabas yung 99 kanina, kala ko 9.9 sale ng Lazada. Naalala ko, may di pa pala ako na-check out. So totoo yung 99 days before Christmas. Sabi mo sa katabi mo, 99 days na lang. SMP ka pa rin. O di nyo na alam yung SMP, di ba? Okay. Pangalawa, lesson 2 na po tayo ng life class ngayon. At sa mga nasa service ngayon, after this, please, dumiretso na po, after the service, dumiretso na po tayo sa ating classrooms, dun po sa warehouse 5. Kaway-kaway sa mga nasa lesson 2 na ng life class. Napakaganda po ng topic nyo mamaya. Kung maganda yung lesson 1, I think mas may enjoy nyo, mas marami kayong matututunan sa topic mamaya. And lastly, hindi po ako magsasalita ngayong hapon. Meron po akong isang in-invite na mag-preach sa atin sa hapong ito at mataas ang respeto ko at ang paggalang ko sa taong ito.
Hindi lang dahil sa kanyang galing sa pagtuturo, dahil na rin sa kanyang leadership sa kanilang simbahan. Nung mga panahong medyo nalilito ako kung anong gagawing decision sa church natin, isa po siya, actually siya ang pinakanilapitan ko po talaga para mangingi ng advice. Kasi grabe ang wisdom ng taong ito when it comes to church matters, troubleshooting, etc. So without further ado, let us all welcome the National Director of His Presence Church. Tumayo po tayong lahat. Pastor Adet Colitoy. Maraming salamat po, Pastor. Thank you. Thank you po. You can take your seat. Maraming salamat, Pastor Jomel, sa pagpapakilala. Isang malaking karangalan sa akin na maging tagapagturo ninyo ngayong hapon. And kanina po, habang tayo ay nag-aawitan, ay tinitingnan ko ang nasa aking likod. At ako ay namamangha sa ginagawa ng Panginoon dito sa Awakening, Pastor Jomel. Halos lahat ng naririto ngayon ay mga kabataan. Halos lahat. And kanina, medyo naiyak ako ng konti nung makita ko kasi this church has the potential to influence many young people, not only in this place, kundi sa mga lugar na malapit po dito. Kaya saludo kami sa iyo, Pastor Jomel, Pastora Cyrene at sa buong team ng Awakening. Pag-usapan po natin ngayong hapon, isip, puso. Siguro inisip nyo, parang mali ah. Di ba dapat isa puso? Hindi po kayo nagkakamali sapagkat yan po talaga ang ating pag-uusapan. Gusto kong ituloy yung itinuro ng inyong pastor last Sunday, at kung inyong maalala ay tinalakay niya ang 3M. Not pizza pie, hindi po pandikit, kundi ang unang M, minamahal ka, mahalaga ka, at mahal na mahal ka. And ito pong inyong series is all about focusing on the mind. Pero ngayong hapon, ay gusto ko pong makita natin ano ba ang sinasabi ng Bible pagdating sa isip at puso. Okay? Sabi ng Proverbs 23 verse 7, "For as he thinks in his heart, so is he. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you." Gusto kong mapansin natin in Proverbs 23 verse 7, "For as he thinks in his heart." Very clear, hindi pinaghihiwalay ng Bible ang isip sa puso. In fact, ang sinasabi ng Proverbs 23:7, ang puso ay may kapasidad na mag-isip. For as he think in his heart. Hindi sinabing, for as he think in his mind. Hindi ganon. But Proverbs 23 verse 7 says, for as he thinks in his heart. In other words, ang puso mo, ang puso ko, ang puso natin, ay may kakayahang mag-isip. Another verse, Matthew chapter 9 verse 4. This is by way of introduction. Matthew chapter 9 verse 4 tells us, but Jesus, knowing their thoughts, said, why do you think evil in your hearts? Sa Tagalog,
nabasa ng Panginoong Jesus ang iniisip ng mga tao at ang sabi niya, bakit nag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? Confirming yung sinabi ni Solomon sa Proverbs 23 verse 7. And what is that? Ang puso ay may kakayahang mag-isip. Another verse, Matthew 22 verse 37. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Minsan, pwede nating isipin, pagdating sa pagmamahal sa Panginoon, pwedeng compartmentalize. Iba yung loving God with all our heart, iba yung loving God with all our soul, iba yung loving God with all our mind. Pero hindi ganon. The heart, the soul, and the mind should be in perfect harmony pagdating sa pagmamahal sa Panginoon. So, in the Old Testament, sinabi rin, ang tao tumitingin sa panglabas. Tayo po, minsan pag sinusukat natin ng isang tao, sinusukat natin siya ayon sa ating nakikita. Pero sa 1 Samuel 23 verse 7, makikita natin na ang Diyos, pag sinusukat niya ang isang tao, ang tinitingnan niya ay puso. That is in 1 Samuel 22 verse 37. Now, isip, puso. 3 talata ang aking binanggit, Proverbs 3:7, Matthew 9:4, Matthew 22:37, at very obvious, very clear, yung connection ng isip at ng puso. Hindi po sila magkahiwalay. In fact, sa Bible, mula Old Testament hanggang New Testament, pag binabanggit ang salitang puso, minsan ito ay tumutukoy sa pag-iisip. And basically, ang puso ng isang tao ay binubuo ng 3 bahagi. May kakayahang mag-isip, may kakayahang makadama, at may kakayahang gumawa ng desisyon. Mental process, emotional response, and the ability to make decision. Yan pong lahat, yung 3 na yan, ay meron pong ay components po ng tinatawag nating puso. Now, meron ba rito ang estudyante na ang eksperto mo ay pag-aaral ng utak? Kasi ayon sa mga brain scientist, ang utak ng isang tao ay binubuo ng 2 bahagi. Ang una ay tinatawag na limbic system. Dito sa likod. Ano yung limbic system na bahagi ng utak mo? Ito yung bahagi ng utak ng isang tao na kung saan napakabilis ng development. Limbic system. At ang pinaprocess dito, emotions. That's why mapapansin nyo, bata pa lang, habang lumalaki, very emotional. Why? Kasi napakabilis ng development ng kanyang limbic system. Kasi ang pinaprocess, raw emotions. Sa kabilang banda, ang ikalawang bahagi ng utak ng isang tao ay prefrontal cortex. Yung utak dito. Kasi dalawa yan eh. Dito. Prefrontal cortex. Ang pinaprocess naman dito, decision making. At ang development ng decision making sa prefrontal cortex ay napakabagal. Kung gaano kabilis
ang processing ng emotion sa limbic system, ganun naman napakabagal ang development ng decision-making sa prefrontal cortex. At ayon sa mga brain scientists, ang prefrontal cortex, makinig kayo mabuti, ay fully developed at the age of 25. Ano ibig sabihin yan? Kung ikaw ay teenager, 11 to 19, at sinasabi mong you are in love, that's pure emotion. Why? Hindi pa fully developed ang iyong prefrontal cortex. Decision making. At ilang mga buhay ng maraming kabataan ang maagang napariwara kasi akala nila they are in love, raw emotion, but in reality, hindi talaga napagdesisyonan ng mabuti. At dahil ngayong hapon ay majority ay mga young people, ay gusto ko kayong bigyan ng unsolicited advice. If you are below 25, ibig sabihin, hindi pa develop ang parte ng iyong utak na makapagdidesisyon ng tama. Huwag munang papasok sa seryosong relasyon. Huwag muna. Okay? If I were you, papakinggan ko ang mga paalalang ito very quickly. Kaluluwa muna bago asawa. Disciple muna bago mag-eyeball. Worship muna bago courtship. Books muna bago looks. Devotion muna bago emotion. Consolidate muna bago makipag-date. Process muna bago crushes. Study muna bago steady. Diploma muna bago forma. At ang panghuli, square root muna bago harot. Naintindihan natin? Iba't ibang simbahan, iba-iba ang misyon. Marahil may alam kayong simbahan, nagbibigay ng libreng mga gamot. Ang tawag natin dyan ay medical mission. And that is good. Meron namang mga simbahan, ang kanilang mission ay ayusin ang mga ngipin ng mga tao. Ang tawag natin dyan ay dental mission. And that is good. Kayo naman, once a month, o every fifth Sunday, nagpapakain kayo. That is mercy mission. And that is very good and commendable. Pero ngayong hapon, ang aking mission ay hindi medical, dental, or mercy, but my mission is mental mission. Tingnan mo nga yung katabi mo, mental ba yan? Kung mental yan, it's good na nandirito yan. Okay? So, pag-usapan natin, isip, puso. Pag sinabi nating puso, huwag niyong ihiwalay yung kapasidad na mag-isip. Magkakasama yan. Ang puso, merong kakayahang mag-isip, makadama, at makagawa ng desisyon. Dugtong-dugtong yan. Now, ilang mga katotohanan tungkol sa puso. Alam mo ba, ang puso mo ay tumitibok ng 100,000 tibok bawat araw. Hindi lang yan. Ang iyong puso ay bumubomba ng 2,000 galon ng dugo sa mga ugat, capillaries at arteries natin
na ang haba ay 60,000 miles. Hindi lang yan. On average lifetime, ang inyong mga puso ay titibok 2.5 billion times. At bobomba ng dugo, 1 million barrels, enough para punuin ang 3 supertanker. Pero what is amazing on the human heart is, ang dugo sa ating katawan, 6 quarts lang. At ang dugo na ito ay umiikot sa ating buong katawan, utak, balik, puso, utak, and then so forth, through the cardiovascular system 3 times per minute. Indeed, your heart is amazing. Kaya pag sinabi ko, I want to talk to your heart, it's another way of saying, I want to talk to your mind as well. At alam ba ninyo, mga kabataan, ang number 1 dahilan ng pagkamatay ng tao ngayon, heart disease. Again, sabi ng Bible, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So ang Diyos, pag sinukat niya ang tao, ang tinitingnan niya, puso. Ang tao, pag sinukat niya ang kapwa-tao, tinitingnan niya, panglabas. And alam naman natin kung alin ang accurate na pagsukat doon. Kung gusto nating malaman ang totoong sukat o kalagayan ng isang tao, huwag mo siyang sukatin externally. Sukatin mo ang kanyang puso. Pastor, si Lord lang ang nakakaalam ng laman ng puso. Yes, pero alam nyo ba, hindi naman natin talaga alam ang laman ng puso. Pero pwede mong malaman ang laman ng puso base sa kanyang behavior. Okay? So, the heart is where reality resides. The heart is who you really are. Ikaw yun. And for this afternoon, ay gusto kong pag-usapan natin problems of the heart. And when I say problems of the heart, pareho din po yan ang problems of the mind. At ang text po natin, and I would like all of us to please stand. Basahin po natin ang ating text. Mark chapter 7, beginning verse 6 to verse 8. And I would like to request, basahin po natin ng sabay-sabay after the count of 3. Okay? Mark 7, 6 to 8, New Living Translation, 1, 2, 3, go. Jesus replied, "You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. For he wrote, 'These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship is a farce, for they teach man-made ideas as commands from God. For you ignore God's law, your own tradition.'" Lord, I pray, ang salita mo may turo, may pangaral, with simplicity, with clarity, but with authority. At ngayong hapon, Panginoon, makita po namin sa pamamagitan ng iyong salita ang totoong kalagayan ng aming mga puso. Sa iyo namin itinitiwala ang panahon ng aming pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede mapalakpakan natin ang Panginoon. You can take your seat. Thank you. Okay, very quickly. Ano ba ang Mark chapter 7? Ang Mark chapter 7 ay, kung babasahin ninyo, is all about conflict.
hindi pagkakaintindihan. And I believe, lahat ng issues ng ating buhay ay nagmumula sa ating puso. Kaya meron kang conflict, it's because an issue of the heart. Kaya ka nagugulumihanan sa iyong isipan because it's an issue of the heart. Kaya may problema ka sa pamilya, first and foremost, it's an issue of the heart. Kaya kami problema sa iyong pag-aaral, it's an issue of the heart. In other words, lahat ng issue sa ating buhay, nagmumula sa ating puso. Bakit nagmumula sa ating puso? Kasi merong problema. At dito nga sa ating text, ang context nito, si Jesus was in conflict with the religious leaders. Kung inyong maalala, mula na magsimula ng ministeryo ang Panginoong Jesus, naging mainit na ang mga mata ng mga religious leaders kung paano nila hahanapan ng butas ang Panginoong Jesus. At maraming pagkakataon, hinahanapan nila ng butas ang Panginoong Jesus pero wala silang makita. For example, minsan ay may dinalang babae sa harapan ng Panginoong Jesus, John chapter 8, nahuli sa akto ng pangangalo niya. So gusto nilang hanapan ng butas ang Panginoong Jesus at ang tanong nila, Guro, nahuli namin ang babaeng ito sa akto ng pangangalo niya. Ano po ang gagawin natin? So mahirap yung tanong. Kasi pag sinabi ni Jesus, patawarin, mananagot siya kasi ang kanilang batas ay nagsasabi noon, dapat patayin yung babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya. Ano ang ginawa ng Panginoon? Sabi niya, sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng yan. At siya ay nagsulat sa lupa. And then one by one, yung mga taong nakapaligid sa babae, binitawan ng hawak ng mga bato at isa-isang umalis. Wala silang hindi nila nabutasan o hindi nila nakitaan ng issue ang Panginoong Jesus. Another time tungkol sa pagbibigay ng buwis. Anong sabi ng Panginoon? Dali mo sa akin yung pera na yan. Ano nakikita ninyo? Kara, krus. O, sa panahon natin, parang ganun. Pero sabi ng Panginoon, ibigay nyo ang para kay Cesar at ibigay ninyo ang para sa Panginoon. So maraming occasion, tinatrap nila si Jesus. Pero hindi nila matrap. At dito sa Mark chapter 7, ganito ang istorya. Dahil hindi natin mahanapan ng issue, yung leader nila, yung tagasunod niya, yun ang hanapan natin ng issue. Ano yung specific issue? Nakita ng mga religious leaders, yung mga disciple ni Jesus, hindi naguhugas ng kamay bago kumain. Bago nyo isipin na, tama naman yung pastora, hindi po hygiene ang issue. Ang issue po dito, ritual. Ritual na mas mahalaga at mas mataas pa sa salita ng Panginoon. That's the root issue. Itinataas nila ang kanilang mga tradisyon at ritual at mga seremonya, mas mataas pa sa salita ng Panginoon. At sa ganong pangyayari, ito na po ang sinabi ng Panginoong Jesus, Mark 7, 6-8. Dito po ay makikita natin ang tatlong problema ng puso. Unang problema, the problem of disconnection. Hindi yan Meralco. Hindi rin Wi-Fi. Hindi rin Maynilad. Okay? Ano ba itong disconnection? Sabi ng verse 6, Jesus replied, "You hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you, for he wrote, 'These people honor me with their lips, but their hearts are far from me.'"
Notice, binigyan ko ng emphasis ang mga salitang lips at heart. Parang ganito ang ibig sabihin ng disconnection. Tara, kain tayo. Maganda ang sinasabi niya, pero sa loob-loob niya, takaw naman ito. Huwag naman sanang kunin. Yun yung sinasabi rito. Pero dito, ang issue, pinaparangalan ng Diyos sa kanilang mga bibig, pero yung puso, malayo sa Panginoon. Parang ganito. Pwedeng kumanta tayo dito ngayong hapon, inaawitan natin ng Diyos, pero wala ang puso natin dito. Pwedeng tumutugtog tayo, mahusay ang praise and worship team, and by way of example, you can sing to the Lord, you can play instrument to the Lord, but your heart is not here. Pwedeng nagtuturo ko ngayon sa inyo, pero posibleng ang puso ko ay wala rito. Pag sinabi nating the problem of disconnection, it is about the credibility gap. Ano yung credibility gap? May sinasabi ka, pero yung ginagawa mo, iba. Halimbawa, 2:00 tayo rito. Niyaya ka ng cell leader mo, tara, dapat before 2:00 o kaya 1:15 nandito ka na. Ang sabi mo, o sige, darating ako dyan, 1:45. Pambihira, kantahan na, wala ka pa. Anong issue doon? Sinabi mo, darating ako, 1:45 o 1:45, pero dumating ka, pasado 2:00 na. Ang tawag natin dyan ay credibility gap. Iba ang sinasabi mo, hindi tugma sa galawan mo. Ibig sabihin, there is a gap between our lips and our life. There is a gap between rhetoric and reality. Credibility. Halimbawa, nangutang ka. Sabi mo, babayaran mo within 1 week. 2 taon na, hindi ka pa bayad. Nakadalawang anniversary na. Hindi ka pa rin bayad. Asa ng credibility mo nun? Kasi nagsabi ka, I will pay you in 2 weeks, pero it took you 2 long years, pero hindi ka pa rin bayad. Yun po ang ibig sabihin ng the problem of disconnection. Meron tayong sinasabi, pero iba ang ating galawan. At pag may ganyan tayong issue sa buhay, yan po ay nangangahulugan, may problema tayo sa puso, at ang problema natin sa ating puso ay disconnection. Alam nyo, pag merong credibility gap, ang tawag sa atin ng Bible, hypocrite. Noong unang panahon, ang salitang hypocrite ay hindi talaga maganda. In fact, hanggang ngayon. Pero alam nyo ba, lalo na kayong mahilig sa mga pelikula, regardless kung yan ba ay Korean or whatever, kung anong brand ang gusto nyo ng entertainment, alam nyo ba na ang mga salitang Ingles na aktor at actress ay galing sa salitang hypocrite? Ano ba ang ginagawa ng mga artista? Gumaganap sila ng isang papel na hindi naman sila. Kasi nga, artista. Ang problema sa panahon natin ngayon, ang mga artista hinahangaan. Pero nung panahon ni Jesus, pag artista ka, wala kang credibility. Kasi ikaw ay isang orokan. Alam niyo orokan? Plastic.
Para kang kalipso. Alam niyo yung kalipso? Yung inimbitahan ka sa isang party, hindi pa tapos, nilabas mo na yung kalipso. Sabay tugtog ng balutin mo ako. Plastic. So, totoo ba na sa ating panahon ngayon, meron tayong nababasa na mga post sa Facebook na ang sinasabi ay, di bali ng kaunti ang aking kaibigan basta tunay kesa naman marami pero plastic. Di totoo or plastic. Bakit nauso yung ganyan? Kasi yan ay nag-uugat sa usapin ng puso. May problema yung puso. Ano yung problema? Disconnection. Hindi nagtutugma yung sinasabi ng bibig sa ginagawa ng kanyang buhay. And I believe, itong problema ng disconnection ay nangangailangan on our part ng consistency. Listen to this statement. Small acts of consistency builds a foundation of credibility. Let me say that again. Small acts of consistency builds a foundation of credibility. So anong makikita natin? Ang Diyos tumitingin sa puso. Tayo hindi natin malalaman ng laman ng puso ng katabi mo. That's impossible. Pero, pag tiningnan mo na yung galawan, tuwing merong disconnection, tuwing merong credibility gap, ito ay sintomas ng isang problema o sakit sa puso. Ang tawag natin, credibility gap. Pangalawa, the problem of deception. Meron na ba sa inyong naburaot? Binuraot ka ng tropa mo? Binuraot ka ng kaklase mo? Meron ka bang jowa dati tapos pinagpalit ka sa iba? Dinaya ka. And usually, kapag ang isang tao ay dinaya o nadaya, nagagalit tayo. Dapat lang naman magalit kasi, halimbawa, na-scam ka sa isang investment. Pinaghirapan mo yung pera tapos na-scam ka lang pala. Kasi masakit na ikaw ay dayain ng ibang tao. Tama ba? Pero alam nyo ba, may mas masakit pa sa pandaraya ng ibang tao. Ano yon? Dinaya mo sarili mo. Sabi ng verse 7, their worship is a farce. Ano ibig sabihin ng farce? Opposite siya ng nears. Okay. Nears, farce, wherever you are. Okay. Hindi nyo nakuha yan. Ano ba naman kayo? Anyway, their worship is a farce. The word farce simply means vain, nothing, unacceptable. Bakit hindi tinatanggap ng Diyos ang kanilang pagsamba? Kasi dinaya nila ang kanilang sarili. Pastor, paano ko dadayain ang sarili ko? Bago yan, ha? Alam niyo ba na posible ngayong hapon, pwede kayong madaya? Gawin natin. Alam mo to, Pastor? Alam ng iba? Okay, kung alam nyo na to, huwag kang hayaan lang natin. Okay. Deception. Taas nyo ang kanang kamay. Okay, taas lahat tayo. Iwagayway. Okay, bilugan pa, bilugan. Wagayway.
Mabilis! Bilisan pa! Mabilis na mabilis! At the count of 3, mabilis! 1, 2, 3, ilagay sa batok! Oh, batok, batok! Sinasabi ko eh. Ay, nako! Dinaya kayo, harap-harapan. Sabi ng isa, oh. Lagay sa batok. Maya-maya sabi niya, kita nyo? Nadaya ko kayo. Pero ang pinakamatinding pandaraya, dinaya mo ang sarili mo. Beware of self-deception. Sabi ng James 1:22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. At gusto kong kausapin ang mga kabataan ngayon, teenagers. Mas maaga na yung narinig mong salita ng Panginoon dito sa Awakening every Sunday, tuwing training, tuwing cell group, tuwing training, ginagawa mo, mas makakabuti para sa'yo. Okay? Mas bata, mas maagang isagawa ang mga salita ng Diyos, mas makakabuti para sa'yo. So ang tanong dito, bakit nahihirapan tayo na sundin ang salita ng Panginoon? Samantalang ang sabi ng 1 John 5:3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay ano? Ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. So hindi pala mahirap. Bakit tayo nahihirapan? Kasi may problema nga ang ating mga puso. And the first problem is the problem of disconnection. May inconsistency sa ating sinasabi at sa ating ginagawa. Pangalawa, dinadaya natin ang ating sarili. And I believe, when it comes to self-deception, there is a need for evaluation. And the greatest evaluation ay galing sa salita ng Panginoon. Ilan sa inyong nakarinig na ng famous one-liner na to sa Facebook, follow your heart. Baka pinost pa yan ng iba sa inyo. Follow your heart o hashtag follow your heart. In fact, merong FB account na ang kanyang account ay follow your heart. Pastor, mali po ba yon o masama? O you decide. Sabi ng Jeremiah 17:9-10, the heart is deceitful above all things. Kung ang puso ay mandaraya, higit sa lahat, why follow your heart? Hindi lang yan. And desperately wicked, who can know it? I, the Lord, search the heart. Tingnan nyo yung sumunod. I test the mind. Bakit pinagsama yung heart and mind? Kasi hindi sila separate. Isa lang sila. I search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Naalala nyo yung sinabi ko kanina? Ang puso ng tao binubuo ng 3 bahagi. May kakayahang mag-isip, may kakayahang makadama, at may kakayahang gumawa ng desisyon. Andiyan lahat sa Jeremiah 17:9-10. So ano ibig kong makita natin? Kapag ang salita ng Diyos na ating napakinggan, kagaya ngayong hapon, ay ating isinasabuhay, dun po nagkakaroon ng totoong pagbabago sa ating mga buhay. So therefore, the goal is transformation. At ang sabi ng John 17:17, make them holy
by your truth. Teach them your word, which is truth. So, ang pagbabago ng ating buhay ay nakasalalay sa pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos na ating narinig. Pero, sa tuwing may naririnig tayo at hindi natin isinasabuhay, dinadaya natin ang ating mga sarili. Tama? Pangatlo at huli. The problem of desertion. Ano ito? Sabi ng verse 6, o verse 8, I'm sorry. For you ignore God's law and substitute your own tradition. Pag sinabi nating desertion, ganito lang yan. Mas pinaniniwalaan mo, mas mahalaga sa'yo, mas kumbinsido ka na totoo ang alin? Ang mga tradisyon, ang mga ritual, ang mga seremonya ng mga tao kaysa sa salita ng Panginoon. In other words, the problem of desertion is all about ignoring God's word, substituting man's tradition. The problem of desertion is making man-made rituals and tradition superseding the Word of God. Parang ganito. Tayo mga Pilipino, marami tayong tradisyon, lalo na pag may patay. Huwag kang maliligo pag may patay. 2 linggo na yung burol. Baka yung katabi mo, siya noon ang sumunod. Imagine, 2 linggo, walang ligo. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung tradisyon na yan, Pastor Jomel. Bawal daw magwalis sa gabi. Kasi lalabas ang swerte. Pwede, huwag kong palabasin yung swerte. Magwawalis pa rin ako sa gabi, pero papasok sa loob ng bahay. Huwag ka raw babiyahe, huwag ka tutuloy sa biyahe mo pag may tumawid na pusang itim. Kawawa naman yung pusa, sinagasaan mo. I mean, marami tayong tradisyon. Maraming ritual. Although, tayo mga Pilipino, meron namang mga magagandang tradisyon like mano-mano. Pagbibigay ng regalo tuwing Pasko. Sana all, di ba? Pero, pag ang tradisyon, ritual at seremonya ay mas pinahalagahan natin kaysa sa salita ng Diyos, ito ay refleksyon ng problema ng ating mga puso at ang tawag doon, the problem of desertion. Hindi natin nakikita ang puso ng tao, pero merong panglabas na manifestation para malaman natin may problema sa loob. Ano yung unang problema? Inconsistent yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Tawag sa'yo, plastic. Nakikinig ka lang ng salita ng Diyos pero hindi mo ginagawa. Ang tawag doon, dinaya mo ang sarili mo. At pangatlo, mas pinapahalagahan mo ang mga tradisyon, ritual at seremonya ng tao kaysa sa halip sa salita ng Panginoon. Ang tawag natin doon, desertion. Gusto ko pong tapusin ang ating pinag-uusapan ngayong hapon with another verse. This time in Proverbs 4:23. Sabi rito sa NIV, above all else. Parang naulit, di ba? Sa Jeremiah kanina ang sabi, the heart is deceitful above all things. This time, ang sinasabi naman ni Solomon, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Tatlong bagay ang gusto kong makita natin. Number 1, the need for priority. Ano ibig sabihin yan? Recognize the treasure. Sa loob ng iyong pagkatao,
ay merong isang kayamanan. Maaring nakapanood ka ng pelikulang The Nun. Na nakita nyo na ba yan sa Facebook? Yung wallet binuksan, walang laman, tapos ang title, The Nun. Tapos ang nakalagay na caption, the most frightening film of the year, The Nun. Ibig sabihin, dapat ma-recognize mo ngayong hapon, sa loob mo, merong kayamanan. At ang kayamanan na yan, yung puso mo. Ibig sabihin, your heart is extremely valuable. That's why merong kantang, please, be careful with my heart. And posible na kaya na-compose ang awitin na yan is because nakita na may akda ng awitin ng puso ng isang tao ay sobrang napakahalaga. Mga kabataan at sa lahat po na nandirito sa atin sa Awakening, merong kayamanang nakatago sa loob mo. At ang kayamanan na yan ay sobrang napakahalaga. Pangalawa, the need for purity. Prioritize the task. Ibig sabihin, your heart is the source of everything you do. Ibig sabihin, kung may gagawin tayong desisyon sa buhay, relationship, family, career, love life, business, family, ministry, kung ano man ang gagawa natin na desisyon, it always starts from the heart. Kasi lahat ng issue ng buhay natin, galing sa puso. And finally, ingatan mo yung puso mo. The need for protection. Ibig sabihin, minimize the trash. Saan dito may maraming basurang nagkalat dito sa area nyo? Siguro sa labas meron. Okay? Napansin nyo ba? Ang tumpok ng basura sa isang partikular na lugar, walang security guard. Bakit may security guard sa labas? Kasi merong valuable dito. Mga gamit ng church, gamit ng big bro. Kaya may gwardiya. Kasi something is valuable. Eh, basura, may gwardiya? Wala! Why? Kasi wala namang halaga sa basura. O baka sabihin ng iba sa inyo, eh pastor, may pera sa basura eh. Ang point ko, ginugwardyahan ba? Wala nang babantay sa basurahan. Kasi wala naman talagang kayamanan doon. Ang nandun, junk. What's the point? Ang puso natin is under constant attack. Laging inaatake yan kasi guard your heart. At sino magbabantay ng puso mo? Ikaw ang unang magbabantay ng iyong puso. Pag hindi mo binantayan ng puso mo, magkakaproblema ka later on. At malamang isa sa tatlong yan, disconnection, deception, or desertion, or maybe all of the above. Kumusta ang ating mga puso? Ang matindi rito, kilala ka ng mga tao na malapit sa iyo. Maaaring hindi nila nabasa ang laman ng puso mo, pero nababasa nila yung galawan natin. At ngayong hapon po, ay ibig ko po na hilingin natin sa Panginoon, ayusin natin yung ating puso. Ipaayos natin sa Panginoon. Upang sa gayon, pag may mga dumating na issue sa ating buhay, kagaya ng Panginoong Jesus, wala silang maibubutas sa atin. Amen.
Nihiling ko po na tayong lahat ay tumayo. Meron pong isang awitin, I believe alam nating lahat. At ang awiting ito ay isang awitin ng panalangin. At ang panalangin iyon ay puso na pinapaayos sa Panginoon. And I pray this afternoon sa ating first worship service ay ayusin ng Panginoon ang mga problema ng ating mga puso. Aawit tayo sa Panginoon. Alam niyo yung kanta? Lord, minister to us through your Holy Spirit. Search our hearts, Lord. Puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aming patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon.
Bago po natin tapusin, gusto ko pong manawagan sa dalawang grupo ng tao. Ang una, kung alam mo na alam mo sa sarili mo, napakatigas ng iyong puso. I would say, isurrender mo ang iyong puso sa Panginoon at ito ang kanyang pangako. Ezekiel 36:26. Etong sabi, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Siguro yung iba sa inyo rito, sa loob ng mahabang panahon, papasaway tayo sa ating mga magulang. Yan ay palatandaan ng isang matigas na puso. At kung ikaw ay naimbitahan dito sa kauna-unahang pagkakataon, pwede mong sabihin sa Panginoon ngayong hapon, Lord, palitan mo po ng bagong puso ang aking matigas na puso. Kung meron po sa inyo na merong ganyang panalangin, hindi ko na kayo tatawagin dito sa harapan, taas mo lang yung kanang kamay mo. Ang prayer mo, Lord, bigyan mo ko ng bagong puso. Yung pusong handang sumunod sa iyo. At sa inyo po na nagtaas ng inyong kamay, ulitin po ninyo ang aking panalangin na gagawin. Panalangin po na inilalagak natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus ngayong hapon. So, habang nakataas ang iyong kamay, you repeat after me, Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo. Inaamin ko, matigas ang aking puso. Hindi ako marunong sumunod sa iyo. Kung kaya't sa hapong ito, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga katigasan ng aking puso. At hinihiling ko na patawarin mo po ako. Sa oras na ito, hinihiling ko po sa iyo, ayon sa Ezekiel 36:26, palitan mo po ang aking matigas na puso ng isang malambot na puso na handang sumunod sa iyong mga utos. Tulungan mo po ako, Panginoon, sa bagong adventure ng aking espiritual na buhay. Ako'y nananampalataya na si Jesus ay namatay para sa aking mga kasalanan at siya ay inilibing. Pero pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay at siya ay nangako na siya ay muling babalik upang kung saan siya naroroon, ay naroon din naman ako. Maraming salamat, Panginoon. By faith, tinatanggap ko ang bagong puso na iyong binibigay sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pangalawa at huling challenge, matagal ka ng Christian, pero marami ka pa ring issue. I'm not saying na dapat perfect, walang ganon. Lahat tayo, we make mistakes, nagkakamali, nagkakasala. Pero I do believe, isang palatandaan ng lumalagong Kristiyano, nagkakaroon siya ng consistency. Isang palatandaan ng lumalagong Kristiyano, hindi niya dinadaya ang kanyang sarili. Isang palatandaan ng lumalagong Kristiyano, mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa sa lahat.
At ngayong hapon, ibig ko na tayo ay manalangin sa Panginoon. Lord, I pray, linisin mo po ang aming puso at tulungan po kami, bantayan ito, pahalagahan higit sa lahat, sapagkat ang aming mga puso ay extremely valuable. Tulungan mo po kami na mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga atake sa aming mga puso. Lord, maraming salamat. By faith we believe you are healing our hearts ngayong hapon. Receive it by faith in the name of Jesus. God heal your heart. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. And done. Come on, for the last time, Awakening Church. We're going to worship Jesus. Amen. Come on, raise your hands. In every season, you give me life. You shine through the darkness. You are my life. My dead you defeated. You gave me your life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, when I'm with you, I come alive. My days full of colors and dance through the night. I see you move, I follow you lead. My eyes are on you and yours are on me. We sing, you give me joy. Woo! You give me joy. You give me joy. You give me joy. Must it be a measure? Must it be a measure? Your grace was secure. If you are victorious, yeah, my future's secure. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of colors, dance through the night. When I see you move, I follow your lead. Come on. My eyes are on you, and yours are on me. When I'm with you. When I'm with you, I come alive. My days full of colors, dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. We sing. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Come on, church, raise your hand. Hey. Come on, we're gonna sing Overflowing Joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing joy. Overflowing, your joy is overflowing. Overflowing joy. Overflowing, your joy is overflowing. We sing, Overflowing, your joy is overflowing. we sing overflowing joy. Overflowing, your joy is 2, 3, overflowing. say. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Come on, come on. Let me go, let me go, let me go. We sing. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing
God bless everyone. See you again next Sunday.